So, good morning everyone. Nasa Nueva Ecija tayo ngayon. We joined a gravel event race called Unrestricted Gravel in the 120 kilometer gravel bike category. No? So right now, it's 4 a.m. Ang race time is 5:30 yung gun start. Pero kukuha pa tayo ng kit. So, yung opening ng kit is 4:30. So, right now mag-aantay muna tayo. Sama na lang kayo mamaya pagka-claim ng kit. Alright. Ayan, so nag-skip na tayo sa start. Hindi ko na napakita sa inyo yung pagkuha ng kit kasi nagkaroon ng delay sa kit claiming. So instead of 4:30 nag-start mag-claim ng kit, we started at around 5:30 and it also caused a delay sa start ng event. So from 5:30 to 6 a.m. na yung start. So as you could see here, ito yung first part ng course. So una pa lang kita nyo na na sobrang putek tsaka sobrang daming puddle. So sa start, I didn't place myself sa harapan, na sa bandang likod tayo nag-start kasi hindi naman tayo kakarera for a podium place. We are just aiming to finish the course at a certain time. Ayan. So we actually plan to finish the event at around 6 hours to 6.5 hours with proper nutrition and proper hydration. So in this part, makikita nyo maraming nasiraan. So early part to ng race at around 6 kilometers. So transition siya between sa gravel road to sementadong road. So makikita nyo sementadong road, sira-sira rin, no? So yung mga paddle kasi dito hindi mo akalain na malalim pala. Tapos ang daming nakanto doon sa mga paddle. So kaya ang daming nasiraan. I believe may mga nag-retire din dahil sa sira nila, parang hindi na kayang i-repair. So ano bang plano ko para matapos yung event ng 6.5 hours? Actually, ang plan ko lang talaga dito is mag-maintain ng pace. So yung pace ko is 150 watts sa patag and around 180 watts sa ahon. And then as for pagkain naman or nutrition, I'm planning to take 60 grams of carbohydrates tsaka 1 salt tablet every hour. Kasama na din dito yung electrolyte drinks, no? And then of course water. So ito na, nag-start na tayo mag-climb. So sa 120 kilometers kasi, ang start ng climbing is around 25 kilometers if I'm not mistaken. And then until 40 kilometers yung parang ahon sulong niya, no? So sa climb na yon puro off-road. So ito medyo malaki pa yung daan. Parang kaya pa dalawang sasakyan, pero mamaya magiging single track na siya. Halfway na ata ng climb. Tangina, sakit ng pa ako. Wala ng tao. So as you could hear naman, no, dito pa lang sumasakit na agad yung pa ako. So first part pa lang nung race. We will be in a better place mamaya. And then pupunta rin tayo dito sa river crossing. Medyo nakakatawa tong river crossing na to kasi yung bridge nag-sway left and right. So makikita nyo left and right din yung kabig ko sa manibela ko. Medyo nakakatawa. Medyo nakakatakot din at the same time. Putik pa. Yeah, so ito na, nagsimula na yung single track. Medyo sketchy itong part na to kasi single track siya, tapos yung mga paddle malalalim, tapos para siyang kumunoy na hindi matigas yung lupa, papasok talaga yung
gulong mo, parang kakainin ganyan. So parang nakakatakot magbabilis. Baka bigla na lang lumubog yung gulong mo sa harapan tapos over the bar kayo. So ayun, dahan-dahan lang talaga, walang magawa dito. Sludge. Oh, tangin na. Kumunay na. Hindi na rideable to. Sketchy. Chocolate mousse. Sketchy. Oh, tangina. Monsoon, legit. Ayan, so after ng single track descent naman o lusong, so maganda yung lusong dito, buti na lang sementado siya. Pero matarik din, so kailangan din magdahan-dahan or lagi nakahawak sa brake. Lalo na hindi natin kabisado yung road, so mahirap na mabilis kasi baka hindi mo alam na biglang magka-curve na pala, ma-aksidente ka pa dun. So ayan din, so may mga nakakasalubong din tayo mga motor or sasakyan, so kailangan talaga mag-ingat. Tapos yung transition from sementado tapos biglang mag-go off-road, so kaya isa rin sa mga kailangan ingatan dito. Tsaka syempre yung mga bigla na lang may mga asong sumusulpot din paminsan-minsan. Bumitaw ng break, di mo alam na daan. Nakakatuwa tong daan na to, ano? So yung daan parang may river na dumadaloy. Ayan, so after nung ahon lusong, I think the rest of the course is parang majority is ganito na yung daan eh. Fire road or back road sa mga access sa mga palay na punong-puno ng paddle, ganyan. Or ito, nasa gitna ng parang ito yung mga puno sa kaliwa, mga kalamansi, ganyan. So ayan, so medyo ito nakakatakot din tong part na to kasi parang left and right kapag nahulog ka, nasa kanan is parang dike ba tawag dyan, or parang irrigation, tapos sa kaliwa parang yung taniman ng kalamansi. Pero ayun, makita mo medyo parang malalaglag ka din dyan eh. Tangina, dami ko ng puligat. Maalagaan ko to. Hindi siya magtuloy-tuloy. Meron ako sa
right hamstring, tsaka sa left, right quads, tapos left hamstring. Hindi na ako makapag-produce ng power. Hanggang 170 na lang kaya ko. Tapos pag nai-stretch yung pa ako, uligatin. Fuck, mag-rest kaya ako mga 5 minutes. Ayan na, no? So nagsimula na yung pulikat ko. I think meron pang 60 kilometer at this point, na majority puro off-road din. So hindi ko na-expect na sobrang magpapahirap talaga yung tubig tsaka yung mga paddle dito, kasi hindi mo masagasaan yung course, talagang hindi mo ma-maintain yung momentum mo. So talagang babagal ka talaga, no? So yun yung hindi ko in-expect dito sa course. Tsaka to be honest, hindi rin naman kasi ako nakakapag-ride off-road kasi sa Manila ako nakatira, and then walang access dito sa mga ganitong klaseng gravel road. Yan. So ito yung nag-stop na ako. I think ito lang yung only stop na ginawa ko dito sa race, kasi hindi ko na talaga kaya. So nagkaroon din kasi ako ng problem na yung kinakain kong energy gel tsaka salt stick, hindi na tinatanggap ng katawan ko. Parang sinusuka ko na. So kailangan ko na talaga magpahinga. I think nagstay ako dun for about 15 minutes, and then ito na yung last stretch nung race. So ayan. I think nasa 500 meters. Ayan, so upcoming na yung finish line. I believe ang time ko dito is 7 hours 11 minutes. So hindi natin na-hit yung goal na 6.5 hours dahil sa maraming factor. Pero in retrospect, I felt strong pagdating sa end ng race. Hindi ako, parang feeling ko na nagbonk ako na wala na akong maipadjak. So it was a nice race, so kudos sa organizer. And then hopefully sa susunod na race, which is February, is magkaroon tayo ng better placement or better time. And then yan, I think hanggang dito na lang, and then I'll see you again sa next kong event or next race ko. Bye everyone.